Kasi natanong si dating Senador Bam Aquino na tumatakbo muli sa pagkasenador patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito yung sagot niya. Sabi niya, palagay ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Okay? Ang tanong, nagsasabi ba ng totoo si dating Senador Bam Aquino? Pwede. Kasi this is anecdotal eh. Ito yung kanyang lived experience sa kampanya so far. Sa pakikipag-usap niya doon sa mga kababayan natin, doon sa mga lugar na binanggit niya, hindi siya campaign issue so far. Kaso, kung datos ang pag-uusapan natin, di ba merong social weather station survey na sinasabi, Disyembre yata sinagawa yung survey na yun, 41% ng mga Pilipino pabor sa impeachment ni Sara Duterte, 35 hindi, tapos yung iba undecided. Paano mo ibabangga ngayon yun? Pangalawa, I really beg to disagree, and it's actually disappointing to say the least. Because if you have candidates like former Senator Bam Aquino, meron silang tinatawag na burden of expectation. Supposedly, mas mataas sa ekspektasyon natin sa mga kandidatong katulad nila. Dapat kasi sa mga isyong ganyan, merong paninindigan. Impeachment yan eh. At kung susubahin natin, hindi po simpleng away politika lang ito sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Tulad po ng lagi sinasabi natin dito, dapat pareho po silang pinapanagot sa kanilang mga pagkukulang dahil sila yung nasa gobyerno ngayon eh. Kung iba yung nasa pamahalaan ngayon, sila rin yung ating pananagutin. Okay. Ngayon, kung ganito yung pagtingin ng isang kandidato doon sa issue ng impeachment, na issue lang ito doon sa mga politiko, meron po tayong malaking problema doon. Dahil, totoo yun, issue ito doon sa mga politiko na yun. Pero, that particular statement, I don't know how passionately he was in delivering that response, somehow tends to downplay the immense importance of the impeachment case against the Vice President. 7 po yung articles of impeachment against the Vice President. Kung bubusisiin niyo po yung mga basihan, hindi siya yung pwedeng basta-basta na lang talikuran. Kung isa-isahin niyo po yung mga paratang dito sa Vice President, ang simpleng tanong lang na pwede niyo sagutin on your own, can this person or should this person remain as the Vice President of the country? And number 2, can you imagine this person being the next president of the country? Isa po sa mga articles of impeachment, kung hindi pa ako nagkakamali, yung una, yung kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta, at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Again, hindi ako fan ng kahit sino sa tatlong yan. Pero may malaking problema kung yung pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa ay nagsabi na kumontak na siya ng papatay doon sa tatlong yon kung siya daw ay mapatay. Pangalawa, si iba nagsabi may nagpapatay sa kanya. Siyempre, afterward, binawi niya. Gawa-gawa lang daw ng iba yun, yung sinabi niyang pinagbantaan niya yung buhay ng presidente. Balikan niyo po yung video. Siya po mismo yung nagsabi, no joke, no joke. At ang rekomendasyon na nga ng National Bureau of Investigation, isampahan na ng kaso yung vice-presidente. Pangalawa, yung mga bagay na ayaw o hindi masagot patungkol dun sa kung paano ginastos yung confidential funds na inilagak sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya po yung secretary o kalihim ng Education. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 612 million pesos yung nais na maipaliwanag ng vice-presidente ng mga kongresista doon sa pagdinig ng Committee on Good Government. Doon po natin nakita, di ba? Ang dahilan lagi, confidential nga yan, dapat hindi tinatanong. Kung balikan nyo po yung mga pagdinig ng Committee on Good Government, lumabas yung mga suspicious names, Mary Grace Piatos. Again,
Baka naman meron talagang ganun tao, pero bakit ang laki ng pagkukulang pagdating sa paliwanag kung paano ba nagasta yung milyong-milyong piso in confidential funds. Ang suspecha ng marami ng mga kongresista, mukhang dinoktor yung mga resibo para palabasan na merong natanggap. Kayo bilang mamamayan, bilang taxpayer, ano po yung assurance nyo na yung buwis na binabayad ninyo, na ginagasta ng gobyerno, kasama po rin yung confidential fund ng Vice Presidente noon, tsaka nung siya po yung Education Secretary, ay hindi napunta sa walang kapararakan. Hindi nabulsa ng sino man. Hindi ginamit sa kung ano-ano lang, kundi doon sa intended purpose. In the first place, may tanong na nga, di ba? Bakit kailangan ng confidential fund ng isang Vice Presidente? Yung mga bagay na yan, we hope maliwanagan during impeachment trial. Pero ang tagal pa eh. After SONA pa rin yung gusto ng Senado. Sumobra na yata sa dribble sa tagal Ano ba yung tawag sa basketball nun pag matagal mo nang hawak yung bola? Anyway, hindi po simpleng issue impeachment. Pag sinabi natin na issue ng mga politika yan, pero hindi issue ng mga ordinaryong mamamayan natin, meron po ako nakikitang problema ron. Dahil kung hindi marirealize sa ating mga kababayan na importante na yung ating mga leader, ginagasta ng tama yung ating mga resources. Diba? Alam yan dapat. Alam yan ng mga kandidato katulad nila Bam Aquino, importansya ng transparency and accountability. Kung sa tingin niya siguro, hindi masyado naunawaan pa ng ating mga kababayan sa kanyang pag-iikot, baka naman pwede mapag-usapan o mas maipalawanan niya yung issue. Unless it doesn't fall within his campaign strategy. Diba? Medyo masakit kasing tanggapin na para bang meron kang isang mataas na opisyal ng gobyerno na inaakusahan na nag-commit ng impeachable offense, binitray yung public trust, nag-commit ng culpable violation of the Constitution. Sasabihin natin na issue lang yan ng mga politiko. Labo nun. Eto medyo related. Natanong din siya. Sabi niya, yung slate daw nila ni Kiko Pangilinan, independent daw sila. Yung bansag na opposition, mukhang galing lang daw yun sa media. Medyo, ang iniisip ko rito ay, okay lang yan. Okay lang yung pagiging independent. Okay? Pero baka magkaroon tayo ng problema when it comes to, ano tawag dito? Basahin ko na lang yung sabi niya. I've always said we're an independent slate. Palagay ko, yung pagbabansag ay mula sa media, pero kami naman, klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon at kami naman po ni Senator Kiko, klaro na ang paninindigan namin, yung taong bayan. Tama yun. But clearly, meron tayong administration slate, meron rin tayong slate headed by former President Rodrigo Duterte, and ito pong independent slate. Para maganda po dito, may choice talaga yung taong bayan natin. Marami silang pwedeng pagpilian. Tama 'yon. Okay? Ang worry ko lang dito baka magamit ng mga Duterte yung mga ganitong pahayag para palabasin na sila yung real opposition. 'Di ba? Kasi baka ni-yield natin yung nila. Hindi ba na ako kasama, hindi ba na ako tumatakbo. Baka kasi inadvertently na-yield nila yung importanteng role na yon bilang isang lehitimong oposisyon. And in the absence of that, nagpupuno yung peking opposition, which is the slate of former President Rodrigo Duterte. Problema po yan. Diba? Bakit? Naniniwala ba kayo opposition yung mga nandun sa kabila? Parang hindi naman yata. Bigla silang oppositor dito kay Pangulong Marcos dahil nabiyak yung unity team. Dahil hindi nag-a-align yung kanilang mga interest. Dahil tinutuges, and rightly so ito naman, in fairness dito sa ginagawa ng Marcos administration, tama naman yung kanilang tinutumbok pagdating dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na dapat ginawa yan. Matagal na dapat pinanagot yan.
At sana mapanagot talaga. Pero again, may issue lang ako rin sa kanyang characterization doon sa kanyang mga kandidato. Dahil alam naman natin sa sistema ng politika natin, marami dyan ay kakampi mo ngayon, bukas hindi na. Diba? Marami dyan sip-sip sa kung sino yung nakaupo. Ilang, medyo concerned ako na baka magamit itong independent characterization dito sa slate na Kikobam ng mga pro-Duterte. Sabihin, kaming tunay na oposisyon. Diyos ko po.